Guys, hello. Dito ako sa harap ng bahay namin. Ayan ang aming antik na bahay. Antik pero ang tao nakatira dyan guys ay tao, hindi kwago. Okay. Ipapakita ko sa inyo kung saan ako. Ayan yung street na yan. Papunta yan sa ilog. Kung saan last year nung nasiraan ako ng bait guys. It's a long story but I experienced. Nasiraan ako ng bait. Pumunta ako dyan. Umalis ako ng bahay mga I think alas 6, alas 5, alas 6 diyan. Itutour ko kayo kung saan ako overnight. Nag-overnight ako dahil I go there backside of our sa pagilid ng aming bahay, may ilog. Nasiraan ako ng bait guys last year. Naglakad ako. Umalis ako sa bahay siguro mga 5 or 6 ng hapon, magagabi na. Alam mo ba, nag-overnight ako dyan sa ilog na yan. Nag-overnight ako dyan, natauhan ako mga alas 4 na ng madaling araw. Alas 4, alas 5 na ng madaling araw. Ang lamig that time, tapos alam mo kung ano yung suot ko. Yung brown ko na dress lang. Ayun lang ang aking suot. Doon ako nagstay sa gilid ng ilog. Tapos alam mo, yung place na to, alam ko na kung paano umuwi. Pero ang pinagtataka ko talaga, parang alam mo, nakikipag-away ako kasi parang pinili ko ang pagiging albularyo. Parang nakikipagdigmaan ako sa mga kalaban. Alam mo yung ganun? Nakikipag-away ako sa kalaban. Tapos dyan nagstay ako dyan sa ilog. Doon side guys, may ilog. Ang ganda. Alam mo, may bitbit ako sa bag ko may bitbit akong kutsilyo, yung ganun, luya. Tapos, ang kutsilyo hinagis ko sa ilog guys. Doon ko tinapon yung mga kutsilyong bago. Yung bago ng kutsilyo na nasa bahay, bitbit ko yan. Tinapon ko sa ilog kasi nga naririnig. Itapon mo ganito. Pati yung passport ng anak ko, natapon ko yun, kinabukasan, binalik. Basta mga ilang araw, parang 2 days or after 2 days, parang kumatok yung pulis, binalik yung passport ng anak ko. Alam mo yung passport ng anak ko, buti na lang hindi nasira. Buti hindi ko rin naitapon sa ilog. Parang naihagis ko lang talaga siya dyan sa gilid-gilid ng ilog. Alam mo ngayon, kapag binabalikan ko yung lugar kung saan nag-overnight ako, parang lahat nagre-refresh na, nagkasakit ako, ganito ang ginawa ko, yung ganun, bumalik sa alaala ko yun, lahat. Yung ilog na to, imagine, ang lugar na ito guys ay memorize ko, as in, alam ko na kung paano umuwi, umalis man ako sa bahay, alam ko kung saan ako pupunta. Ngayon nga, dito sa ilog na ito, nag-overnight ako, ang lamig-lamig, as in, ang lamig-lamig na naranasan ko kung paano magstay outside. Imagine, nasa Denmark ka, wala ka sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas ka, okay lang. Kasi mainit ang weather. Ay dito, pagdating ng gabi at madaling araw, sobrang lamig yan. As in, ang lamig-lamig. Pero nakayanan ko yan. Yung suot ko lang, as in, yung brown ko na na dress. Brown na dress at parang may sweater pero ang lamig. Pero sa totoo, kung naka-jacket ako ng makapal nun, kaya ko siguro talaga. Pero alam mo, nanginginig na ako sa lamig. Pinipilit ko pa rin na magstay outside. Nagstay ako outside, ilang oras, maraming oras. Tapos dito sa ilog na to, alam mo kasi, naligaw ako hindi ko maintindihan kung paano ako naligaw sa lugar na to alam mo tong lugar na to, as in, ang dali-dali lang tandaan. May ilog siya, pero ang tulay na to dati ay isang kahoy lang siya. Pinalitan nila, yan. Ayan. Ang pinagtataka ko talaga, itong lugar na to, alam ko itong lugar na to. Yan, alam ko na. Ayan kasi papuntang city yan, dyan side, dyan area. Dito ko guys, tinapon yung mga kutsilyo, dito side. Tinapon ko yung kutsilyo, as in, yung mga kutsilyo namin sa kitchen na magaganda, pinatapon ko. Tapos yung, sa natatandaan ko, parang dyan ko tinapon yung passport ni Abby, dyan side, kasi nga naririnig ko, itapon mo kasi nga, baka huliin daw ako ng pulis, ganun. Ayun yung Tapos,
Tapos dito, may mga bitbit akong kandila, mga Diyos ko, ewan ko ba. Ganun pala kapag pinili mo maging albularyo, kung hindi ka magiging tuliling, magiging magaling ka manggagamot, yung ganun. Ayan, itong lugar na to, naligaw ako dito. Doon side ako, oh. Doon side ako tumawag kay Mons mga alas 5 na or alas 4 ng madaling araw. Tapos, ang hindi ko makita, hindi ko talaga makita ang daanan. Alam mo yung nakikita ko lang is ilog lang. Walang, alam mo, tapos ito nakita ko to, pero parang alam mo ini-ignore ko itong way na to. Itong way na to papunta sa bahay, ini-ignore ko kung alam ko naman na kapag diyan ako dumaan, diretso ako ng bahay. Pero dahil sa maraming gumugulo sa aking isipan, ang gulo-gulo na aking isip, hindi ko malaman kung saan ako dadaan na yun. Tapos yung parang nakikita ko lang, oh my God, puro ilog, parang ganun. Parang walang way pa punta sa bahay. Tapos nung nandun ako sa kabilang yun, pumunta ako doon, bumalik na naman ako. Alam mo yung pinababalik talaga ako dito para magtambay. Tapos ngayon naisip-isip ko, my God, hindi ko nagagawin yun sa talambuhay ko. Imagine, natawag ako sa ate ko, nag-walk din ako. Alam mo, 3 times nangyari yun, iba-ibang lugar. Natauhan na lang ako madaling araw na umaga na sabi kong ganun, yung boses na naririnig ko guys ay isang Pilipina na sumisigaw sa tenga ko kung ano yung pwede kong gawin. Pero alam mo yung babaeng yan, boses pa lang, as in tandang-tanda ako talaga. Kaya sabi kong ganun, sabi ko grabe maririnig mo yung kalaban mo kung paano ka, alam mo yun, kung paano ka gawing baliw. Na-experience ko yan. Kaya ngayon pag ko, putang ina, ayaw ko makita ang mukha ng babaeng yan. Kasi naaalala ko kung paano niya ako pinaglaruan nung time na may sakit ako. Ayun, ito 'di ba? Ganyan siya. Ang lugar na to, yan. Dito ako. Ngayon ang nararamdaman ko ang lamig-lamig eh. Maabuti ka ng madaling araw. Dito nangatog ako sa lamig. As in, ang lamig. Alam mo naman yung dito, weather sa Denmark. As in, ngayon mainit kasi may araw, maya-maya pag wala na yung araw, maasahan mo ang lamig na ng panahon. Tapos alam mo guys, ito, hindi ko na ikikwento yun, tapos na yun. Yung tungkol sa last year na yun na nawalan ako ng espiritu. Yung alam mo yung pero ngayon kasi guys, ang gagawin ko talaga kung bakit lumalabas ako, kailangan kong ayusin ang sarili ko. Ayoko nang isipin ko na may sakit ako, yung ganun. Kailangan maging strong ako para sa anak ko. Ang aking gagawin today ay maglakad-lakad muna para alam mo yun, yung tuhod ko tumibay. Kasi dati nung nagasakit ako, as in, para akong lampa. Yung mata ko masyadong, alam mo yung lumabo. As in, malabo siya dahil sa ilaw yata. Yung nagstay ako sa bahay, tapos laging nakabukas ang ilaw. Ay, yun pa yung ilaw na yun talagang masyado siyang sa mata, nakakasira. Pero ang gagawin ko guys sa araw-araw, syempre 'di ba, yung pangarap ko nasira, yung parang alam mo yung nasira ang pangarap ko eh. Ang gagawin ko ay pag mayroon akong mga flower, kasi ang plano ko magtatanim ako ng maraming halaman sa bahay, kakaririn ko ang paggawa ng mga, alam mo nga, mga wedding bouquet, yung mga flowers ng pang-wedding, yun, yung mga panglagay sa lamesa, yung ganun. Kakaririn ko yun guys kung paano ko maayos ang kasi kaya ko, may talent ako, kaya ko yun, kaya kong gumawa ng mga wedding flowers. Ayun, ang gagawin ko, magtatanim ako ng maraming halaman sa garden namin para, alam mo yun, kapag nag-YouTube ako, kapag nagbablog ako, mayroon akong ipapakita kung paano ko ginawa. Pero hindi ko, syempre, di ba, hindi mo pwedeng step by step kasi baka mamaya makasira ka ng, alam mo na, yung business nila, flower shop, yung ganun. Kaya ang gagawin ko ay ipapakita kong buo na. At last time, may ginawa akong bouquet na galing sa garden namin na flower. Ayun nga guys, nakabuo ako ng flower para sa ikakasal. At yun ay ang aking, anong gagawin doon? Ano ko lang yun, example lang kung paano ko
gawin. At ngayon ay mamimitas ako ng wildflower kung paano ilalagay ko siya sa flower vase. At ito guys, so, ang cute nito, ito ganyan lang ang itsura niya pero maganda siya. Ayun, abangan nyo guys ang aking mga video kung paano ako gumawa ng mga bouquet, mga alam mo na pangkasal at mga hairstyle ko, kung anong occasion. Ayun, abangan nyo guys. Okay, bye-bye. Mamimitas lang ako guys ng aking ilalagay sa aking flower vase kasi ito gustong gusto ko to. Ang problema, wala akong dalang gunting. Kasi dapat may gunting akong bitbit. Ito, gusto ko tong ilagay sa flower vase. O kaya maganda siya i-dry. Alam mo yung i-dry mo yung rose or kaya any kind of flowers. Ang ganda niya. Para siyang plastic. Mas maganda pa sa plastic guys. I-try nyo na kumuha ng flowers. So kaya a rose is the best para i-dry ang petals niya. Kapag din-dry nyo, kailangan nakahang down like that. Ida-down mo ang flowers. Nakahang ng ganyan. Alam nyo guys, after 3 days or 3 days to 4 days guys, makikita nyo ang result. Ang ganda-ganda ng petals. As in parang, alam mo yung plastic na, di ba kayo sa bibili ka ng plastic, mas maganda yung ganun. Ayun lang guys, pakita ko sa inyo. Tingnan mo ang dami oh. Ayan, mangunguha akong ganyan, ilalagay ko sa, basta may paglalagyan ako guys. Gusto kong i-dry siya kung anong ang itsura niya. Okay, bye! Have a nice day sa inyong lahat. Mabuhay! Magbuhay kayong lahat at ingat. Bye-bye!